Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Sa kwarto ako ni Jan natulog kaya wala akong idea kung dito ba natulog si James o sa penthouse niya. Naligo ako at nagbihis na rin para pagkatapos kong mag-breakfast ay diretso na akong aalis. Sa studio ako diretso pagkatapos kumain ng breakfast para sa last singing rehearsal namin para sa event ngayong gabi. Pagpasok ko sa kusina, si James ang una kong napansin. Nagbabasa siya ng magazine habang humihigop ng kape. Anong meron sa kanya nitong mga nakaraang araw? Kakaiba ang mga ikinikilos niya. Hindi ko na lang siya pinibigyan ng pansin at umupo na lang sa upuan na medyo malayo sa kanya. Sasama ka sa akin mamayang gabi, sabi niya out of nowhere. Hindi pwede. May appointment ako mamayang gabi. Nilagay nito ang binabasang magazine at tumingin siya sa akin. Hindi kita tinatanong kung sasama ka sa akin. Inuutusan kita. Aroganting sabi nito. Uminit ang ulo ko sa sinabi niya. Pero, wala ng pero. Putol nito sa sasabihin ko. Susunduin ka ng driver ng alas 7 ng gabi. Huwag kang malilate. Pagkatapos ng sinabi nito ay tumayo ito at iniwan akong hindi makapaniwala sa sinabi nito. Inis na ipinagpatuloy ko na lang ang pagkain ng breakfast. Hindi ako pwedeng tumanggi para sa gig mamaya dahil nakapag-practice na kami. Baka kausapin ko na lang si Tanya. Nang dumating ako sa studio ni Tanya, sinabi ko kaagad sa kanya ang gusto kong mangyari. Sinabi ko na rin na first set na lang ako kakanta, tapos siya na ang second set. Sumang-ayon naman siya sa gusto kong mangyari. Kaya pasado alas 5 na kami nagsimula at mag-ayos. Nang makarating kami sa venue ng event ay pasado alas 6 na ng gabi. The crowd is great. Maraming nagpa-picture sa amin pagkatapos ng unang set ng kanta namin. Alas 7 ako umalis sa venue. Nagmamaneho na ako pa uwi sa bahay para magpalit ng damit nang mag-ring naman ang cellphone ko. Tumatawag si James. Pero sa halip na sagutin ito ay hinayaan ko na lang. Hindi kasi ako yung tao na nagsiselfone kahit na nagmamaneho. Pagdating sa bahay ay naghanap pa ako ng pwede kong isuot sa party. Nakasuot lang ako ng black dress. Nakita kong naghihintay sa isang itim na sasakyan ang personal driver ni James. Ma'am, ihahatid ko na po kayo. Magalang na sabi ng matandang driver niya. Huwag na po Manong Al. Magpahinga na lang po kayo. At ako na po ang magmamanho sa sarili ko papunta sa venue. Nakangiting sabi ko sa matanda. Naku ma'am, magagalit po si sir kapag hindi po ako naghatid sa inyo. Pero ma'am, napakamot ito sa ulo nang pinaandar ko na ang sarili kong sasakyan. Walang nagawa si Manong Al kundi ang tingnan na lang ako paalis. Ilang minuto na lang ang lumipas nang dumating ako sa lugar na nakalagay sa invitation card. Halos lahat ng sasakyan na nakapark ay puro mamahalin. Kung titingnan mo ang mga nakapark na sasakyan ay para ka na ring nasa isang luxury car show. Iba't ibang klase ng mga mamahaling sasakyan ang makikita mo. Bago ako pumasok ay binigay ko muna ang invitation card sa receptionist. Alam kong late na ako ng oras pero nagbabala na ako kay James tungkol dito. Nang tumayo ako sa bungad, halos lahat sila ay nakatingin sa akin. Oh great! Ito pala napapala kapag late. Ayaw ko maging sentro ng atensyon at ang mga taong nasa harapan ko ay labis ang ibinibigay sa akin. Halos lahat ng taong nandito ngayon ay puro business tycoon at ang iba naman ay mga politician. Naghanap ako ng pamilyar na tao pero wala akong makita.
So I keep on walking. Kahit yung iba ay nasa akin pa rin nakatingin. Pakiramdam ko ay nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ko nang makita ko siya. Natunto ng aking mga mata ang kanyang matangkad na figura. Mula sa kanyang magulo at natural na itim na buhok. Habang papalapit ako sa kanya, mas nakikita ko siya. Huminga ako ng malalim. Nang ilang metro lang ang layo ko sa kanya. Nalalanghap ko na ang mabangong amoy nito. Gwapo naman talaga siya as always. Hindi ko tuloy napansin na nasa harapan ko na pala siya. Dahil abala ako sa pagsusuri sa kanya. "You're late." Wika niya at hinalikan ako sa pisngi for publicity. "Di ba sabi ko sa'yo may appointment ako ngayong gabi?" "Wala akong pakialam sa appointment mo, Samantha." Maotoridad na sabi nito. "Manatiling malapit ka sa akin at huwag kang mangahas na umalis sa aking paningin nang wala akong pahintulot." Wika nito. Nakaramdam ako ng libu-libong boltahe ng kuryente nang ipulupot niya ang kanyang mga braso sa aking bewang. Napangiti lang ako kada na ipinapakilala ako ni James sa ilang mga kasosyo niya sa business. Nakikipag-usap si James sa ilang business partners niya nang kinakailangan ko magbanyo. "James, kailangan kong pumunta sa CR." Sumulyap siya sa akin at tinawag niya ang isa niyang nakaitim na bodyguard. "Sasama sa'yo si David." "What? No! Kaya kong pumunta na banyo na mag-isa, ano ka ba?" Hindi makapaniwalang sabi ko sa kanya. Pupunta lang ng CR, kailangan may bodyguard pa talaga. Wow. Hindi ko pinansin ang gusto pang sabihin ni James. Diretso lang ang lakad ko hanggang sa nakita ko ang ladies' room. Mabuti na lang at walang tao pagpasok ko. Malaya kong magagamit ang buong kwarto na mag-isa. Tiningnan ko ang mukha ko sa malaking salamin at hindi pa naman nasisira ang makeup ko. Isa sa mga dahilan kung bakit ako nagpunta ng banyo ay dahil naboboard naman talaga ako sa mesa namin ni James. My God, puro business na lang ang pinag-uusapan nila. Kaya naman pagkatapos kong mag-ayos sa CR, ay hindi ko pa gustong bumalik doon. Naglakad-lakad ako sa garden area kung saan dinala ako ng mga paa ko. Napangiti ako sa ganda ng pagkaka-landscape nito. Nakakamangha ang ganda nito. Lalo na ang dancing fountain. Ilang minuto pa ang itinagal ko bago ko napagpasyahang bumalik na sa loob. At baka hinahanap na ako ni James. Parang gusto kong bumalik sa garden at manatili na lang doon. Kaysa panoorin si James na kausap si Ate Camila. Ang sexy niya sa suot niyang itim na gown. Bigla akong nakonsyon sa sarili ko. Tila ang perpekto nito na ngayong gabi. At halos lahat din ng kalalakihan ay nakatingin sa kanya. Maging si James ay hindi maalis ang tingin kay Ate Camila. Hindi ko alam kung anong pinag-uusapan nila dahil pinagmamasdan ko sila ng ilang metro ang layo sa akin. Papunta na sana ako sa kinatatayuan nila nang bigla kaming nakarinig ng pagsabog. Tila tumigil sa pagtibok ang puso ko at nanatili akong nakatayo. Dahil sa gulat habang ang iba naman ay sumisigaw at nag-uunahang lumabas. Anong nangyayari? James POV. Agad pumalibot sa amin ang mga 10 kong mga bodyguards upang protektahan kami. You okay? Nag-aalalang tanong ko kay Camila habang nakayuko kami. Yes. Naiiyak na sabi nito. At natauhan ako. Si Samantha. Mas lalo pa akong kinabahan nang makita ko si David na hindi kasama sa Samantha. David, nasaan ang asawa ko? Sigaw ko kay David habang inaalalayan kaming makalabas papunta sa sasakyan. Sir, iniwan ko po siya sa CR. Sabi niya po kasi naiwan ko na lang siya.
Natatakot na sabi nito. Malutong naman ako na pamura. Ang sabi ko sa'yo, bantayan mo siya. Singhal ko sa kanya. Binitawan ko naman ang kamay ni Camila na nanginginig sa takot. Iuwi mo siya ng ligtas at ibigay mo sa akin ang baril mo. Tukoy ko sa isa kong bodyguard, sabay kuha ng baril na ibinibigay niya. Narinig ko pa ang hiyawan ng mga tao sa loob. James, paparating na ang mga pulis at nasa loob pa ang ilang bodyguards mo. Baka kasama niya si Samantha. Hindi mo na kailangang pumasok pa. Hindi safe para sa'yo. Pigil na wika nito. Please, manatili ka lang dito sa tabi ko. Wika pa nito. No, asawa ko si Samantha at mas kailangan niya ako kaysa sa'yo. Hindi ko alam kung maiiyak ba ako sa takot o maiiyak ako sa sakit na nararamdaman ko ngayon. Wala na akong putok na naririnig at iilan na lamang ang taong nasa loob. Ang iba ay naiiyak pa sa takot. Narinig ko na rin ang mga police car na siguro nasa labas na pero nandito pa rin ako sa ilalim ng mesa nagtatago. Kahit na may masamang nangyari sa akin, ay alam kong walang pakialam si James. Nakita ng dalawang mata ko kung paano niya pinoprotektahan si ate. Lahat ay gagawin niya para sa kapatid ko. Mapait akong napaiyak sa ilalim ng lamesa. Alam kong nangako ako na hindi na ako iiyak pero Diyos ko, hindi ko mapigilan. Lalo na at naghalo-halo ang takot at sakit na nararamdaman ko ngayon. Iniisip mo lang ba niya ako ngayon? O nakalimutan niya na kasama niya ako ngayon? Lalabas na sana ako sa ilalim ng mesa dahil alam kong safe na ang lugar. Dahil may naririnig na akong mga pulis na nag-uusap sa labas. Nang marinig ko ang tinawag ang pangalan ko. Samantha, where are you? Sigaw nito. James? Bumilis ang tibok ng puso ko nang marinig ko siyang tinatawag ang pangalan ko. Bakit siya bumalik? Isa lang ang pumasok sa utak ko. Bumalik siya dahil sa akin. Samantha, sagutin mo ako. James! Hindi ko mapigilang umiyak na lumabas ako sa ilalim ng lamesa. At nakita ko kaagad siya. Agad akong tumakbo at yumakap sa kanya. Nagulat ako nang yumakap din siya sa akin at hinimas-himas ang buhok ko. Hey, it's fine. Nandito na ako. Malumanay na sabi nito sa akin. Yumakap lang ako sa kanya dahil pagkasama siya, ramdam kong ligtas ako. Kahit na hindi safe ang puso ko sa kanya. Nang humiwalay ako ng yakap sa kanya ay agad nitong hinawakan ang mukha ko at ininspeksyon. Are you okay? May masakit ba sa'yo? Nag-aalalang tanong nito sa akin. Akala ko nakalimutan na niya ako. Salamat. Feeling ko utang ko sa kanya yon. For what? Nagtatakang tanong nito. Salamat dahil binalikan mo ako. Of course I will. Hindi naman ako kasing sama ng iniisip mo, Samantha. Nag-aalala pa din ako sa'yo. Pagkatapos ng sinabi niya ay hinawakan nito ang kamay ko at inalalayan ako. Kasama namin ang mga bodyguards niya. Medyo nagulat pa ako nang palabas namin ng hall ay maraming nagkikislapang kamera mula sa mga media na nag-aabang sa labas. Cover us, mariin na sabi ni James sa mga bodyguards niya. Pumalibot naman sa amin ang mga bodyguards. Tinatakpan kami hanggang sa makarating sa sasakyan na naghihintay sa hindi kalayuan sa amin. Huwag kang tumingin sa camera kung ayaw mong ma-feature ka sa mga headlines at television bukas. Mariing sabi ni James bago kami makalabas ng hall. Yumuko lang ako. Habang ang mga media naman ay nagkakagulo na
Marami silang tinatanong kay James pero pinaalis na sila ng mga bodyguards bago pa sila makalapit sa amin. Agad binuksan ng isang bodyguards ang van na naghihintay sa amin. Agad akong pinapasok ni James bago siya pumasok. Diyos ko, nag-aalala ako sa iyo. Hindi ko nakitang darating yun. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Ang ilayo si Ate Camila sa pagkakayakap kay James o ang hayaan na lang ito. Are you okay? Nag-aalalang tanong ni Ate Camila. Okay lang ako, Camila. Ano pa ba ang ginagawa mo dito? Sinabi ko sa driver ko na ihatid na ikaw pa uwi. Parang galit na sabi nito. No, hindi ako aalis hanggat hindi ko nalalaman na ligtas ka. Wika naman ni Ate Camila. I'm fine. Huwag ka mag-alala sa akin. Iuwi ka na namin. Pagkatapos namin sa bahay nyo, ay dadalhin ko si Samantha sa hospital. Hindi ko inaasahan ang sinasabi ni James. At bakit niya ako dadalhin sa hospital? No, I'm fine. Magpapahinga lang ako sa bahay, James. Sagot ko naman sa kanya. Pupunta tayo sa hospital and that's final. Mariin na sabi nito. Wala akong nagawa kundi ang tumahimik na lang. Ni hindi rin nagsalita si Ate Camila. Tumahimik na rin siya sa isang tabi. Walang ni isa sa amin ang nagsalita habang nasa biyahe. May kausap si James sa phone nito at walang emosyon na nakaupo si Ate sa harapan ko. Nang nasa harap na kami ng bahay ni Ate Camila ay lumabas na ito na wala malang kahit na anong salita. Alam kong galit siya. Walang nagawa si James kundi tingnan na lang ang likod nito. Nang makarating naman kami sa ospital, agad akong pinatingnan ni James sa mga nurses. Siguraduhin mong okay siya. Kung hindi, susunugan ko itong hospital kapag may nangyari sa kanya. James, pwede bang itigil mo yan? Tinatakot mo sila. Sabay turo ko sa mga nurse na nag-aasikaso sa akin na ngayon ay takot na nakatingin kay James. Okay, fine. Lalabas na ako. Tawagan mo ako kapag tapos ka na, okay? Hindi niya na hinintay ang sagot ko at lumabas na ito kasama ang dalawa nitong bodyguards. Ma'am, nakakatakot naman po yung asawa nyo. Pero grabe po, no? Ang gwapo po ng asawa nyo. Manghang sabi ng nurse na gumagamot sa maliit na sugat sa kamay ko. Oo nga po, ma'am. Kayo maganda tapos siya gwapo. Pak na pak po talaga. Wika naman ng isa pang nurse. Hindi ko mapigilang mapatawa sa sinabi ng dalawang nurse. Pasensya na kayo sa sinabi niya kanina, ha? Short-tempered kasi yun. Hinging paumanhin ko sa inasta ni James kanina. Naku ma'am, okay lang po yun. Ang hat nga po ni sir magalit eh. Humagikik pa na sabi nito. Pagkatapos nilang gamutin ang sugat ko ay nagpasalamat na rin ako at lumabas na. Nagbayad muna si James bago kami umalis. Ayos ka lang ba talaga? Do you feel better now? Hindi ko na mabilang kung ilang beses niya nang tinanong sa akin yun. Sa huling pagkakataon, James, ayos na ako, okay? Hindi na siya muling nagtanong pa hanggang makarating kami sa bahay. Inalalayan niya pa ako makababa. Seriously? Ano bang nangyayari sa kanya? Kung putok lang pala ang makakapagpabago ng treatment niya sa akin, di sana'y araw-araw na lang ako nagpapaputok dito sa bahay. My God! Hanggang sa makarating kami sa kwarto ay nakaalalay pa rin to sa akin. Hinayaan ko na lang siya dahil baka bukas ay mag-iba na naman ang ihip ng hangin. Pagkatapos kong maglinis ng katawan sa banyo ay humiga na ako sa kama. Nakita ko si James mula sa terrace at may kausap ito sa telepono. Baka kausap nito si Ate Camila. Matutulog na sana ako nang iniabot sa akin ni James ang telepono. Gustong marinig ni Jan ang boses mo.
Napabangon ako nang narinig ko ang boses ni Jan. "Hey baby! Mommy, I miss you!" "Oh baby, hindi mo alam kung gaano ka namimiss ni Mommy." "I miss you too baby. Isang araw pa lang kaming hindi nagkita pero pakiramdam ko matagal na panahon na." "Are you okay, Mom? Sabi ni Daddy may sakit ka daw." Hindi ko siguro siya nakikita ngayon pero alam kong nakanguso siya sa kabilang linya. Napaangat tuloy ang mukha ko kay James na napatingin sa akin ngayon. Alam ko kung bakit kailangan niyang magsinungaling kay Jan. "May sakit si Mami pero I'm okay now baby. Kaya wag ka na mag-alala, okay?" Medyo pinasigla ko ang boses ko. Medyo matagal-tagal din ang pag-uusap namin ni Jan dahil kinuwento niya pa sa amin ni James kung anong ginagawa nila ng lolo at lola niya. Nag-good night kami sa kanya at pareho kami nag-I love you sa kanya bago namin ibinaba ang telepono. Pagkatapos ng pag-uusap namin ni Jan, ay pumasok ito sa banyo para maligo. Ugali niya ang maligo every night. Hindi kasi ito nakakatulog kapag hindi nakakaligo. Tinanghali ako ng gising kinaumagahan. Bumaba ako para kumain ng lunch dahil 11:30 na ako gumising. "Ma'am, si Miss Tanya po nasa kabilang linya," sabi ng isa sa mga katulong namin bago ibinigay ang telepono. "Gago ba tong asawa mo? Please, nagkakagulo na dito sa opisina ni Ma'am. Puntahan mo nga ang asawa mo dito ngayon bago niya pa ipasunog itong building na kinatatayuan ko." Hysterical na sabi ni Tanya sa kabilang linya. "Ano bang sinasabi mo, Tanya? Stop asking questions. Pumunta ka na dito." Galit na wika nito. Wala akong nagawa kung hindi ang magbihis na mabilisan para lang makapunta ka agad sa opisina na tinutukoy ni Tanya.